Simulan na po tayo sa ating mga. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka nga aming Diyos sa araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Ama, sa iyong biyaya ng buhay at kalakasan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil napakabuti mo sa amin sa nagdaang mga araw, Panginoon, na pinalakas mo kami, binigyan mo po kami ng pagtatagumpay, pagpapala at pabor ang siyang dumaloy sa aming pong mga buhay at sa aming pamilya. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin, Lord God. At sa gabi po na ito, Panginoon, dinadalangin po namin, Lord, ang pagsama mo, Panginoon, ang pagkilos mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga, Ama, na nasa iyo ang kapahingahan, nasa iyo ang katiyakan, nasa iyo ang kapayapaan, Panginoon. Kaya kami ay lubos na pinagpala dahil kami ay lubos na iniibig ng aming Ama sa langit. Salamat, Lord, dahil may concern ka sa amin, Panginoon. At ang iyong mga salita na mahahayag sa gabi na ito, Panginoon, ay hindi aksidente na amin pong maririnig, kundi ito'y sadyang para sa amin, Panginoon. Upang mapalakas po ang bawat isa sa amin, upang mapaalalahanan po ang bawat isa sa amin, upang mabago ang bawat isa sa amin, Panginoon, ayon po sa iyo pong dakilang layunin sa bawat isa. Lord, puspusin mo kami ng kagalakan sa gabi na ito, Panginoon, at nawa, Lord God, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, at ang banal na Espiritu mo, Panginoong Diyos, ang dumaloy po sa buhay ng bawat isa at sa gawain mo po na ito, Ama. Pangunahan mo po kami at tanging pangalan mo lamang ang maluwalhati at maitaas sa kalagitnaan po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Handa na po ba tayong tumalon, sumigaw, magpuri, sumayaw para sa ating Panginoon? Hallelujah! Palakpakan naman po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Praise God! Tayo sumigaw, tayo magpuri.
nadarama, Panginoon, sapagkat araw-araw, Lord, ay aming nararanasan ang pag-ibig mo, Lord God, at ang kabutihan mo sa aming mga buhay, Ama. Oh, hallelujah. Purihin ka nga, Panginoon. Hallelujah. Bawat oras, walang hanggan,
purihin natin parangalan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Iwanagin, ika'y dakila. Ang tamnan, O Diyos. Tunay ka ika'y mabuti. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay, O Diyos. O kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami nananapig sa iyong presensya, O Diyos. O salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa iyong presensya, O Banal na Espiritu, Panginoon. Tunay nga ang hatid ito sa amin, Lord, ay tunay na kapayapaan, Panginoon. Tunay na kagalakan, Lord. At tunay na kalayaan, Panginoon. Kaya turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo po kami na manahan sa iyong presensya sa bawat oras, sa bawat minuto, segundo ng aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo nga lamang, Panginoon, karangalan, kapangyarihan, kalwalhatian, kapulihan, magpakailanman ang lahat ng anak ng Diyos. Ito sa aming Lord. Amen. Salamat, Panginoon. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Ngitian po natin ang ating mga katabi. Yan. Magkitian po tayo. Baka po inaantok na. Medyo tapik-tapikin mo. Baka inaantok na po ang ating katabi. Praise God po. Purihin po ang Panginoon sapagkat masaya po ako na makasama po kayo ngayong gabi po na ito para marinig po natin ang salita po ng Panginoon. Amen po ba? Masaya po ba kayong makita ang katabi ninyo? Amen. Masaya po tayo. Lalo na pagka dumadami po tayo. Kasi madalang po tayo dumami pag midweek. Yan po. At nakakatuwa po dahil ang topic po natin ngayon ay naniniwala po ako na ito po ang makakapagpalakas po ng ating loob. Naniniwala po kasi ako na kapag midweek, isa po ito sa mga yung gitna ng week na dapat siguro ito ini-encourage natin ang bawat isa na magpatuloy sa ating pananampalataya, magpatuloy sa ating takbuhin, magpatuloy sa ating buhay espiritual. So marami po kasi sa atin sa panahon ngayon, hindi man natin alam, nakikita natin silang nakangiti, nakikita natin silang tumatawa, pero hindi natin alam ang kanilang pinagdaraanan. Hindi natin alam kung gaano kalalim yung sugat na meron sila sa kanilang puso. Pwedeng ilang taon na nilang dinadala, pwedeng bago lang. Hindi po natin kilala ng wagas yung bawat isa. So, maganda po ang mensahe po sa atin ng gabi, na ngayong gabi na ito ng Panginoon, sapagkat naniniwala ko na ito po ay magiging encouragement. Sapagkat nung inaaral ko po ito, habang binabasa ko po, binubulay-bulay ko po ang salita ng Panginoon, pati ako na-encourage. Nung ginagawa ko po ang message po na ito, na ini-encourage din pala ako ng Panginoon. Pinapalakas din pala ng Panginoon ang aking kalooban. Purihin po ang Panginoon. Naranasan niyo na po ba yung parang feeling na, yung parang yung pain, yung pain na hindi kayo pinapatulog? Yung balisang-balisa kayo, yung sakit na parang yung gusto mong umiyak pero hindi ka na makaluha, yung gusto mong umiyak pero parang namamalipit ka na sa sakit. Yung mas masakit pa siya sa physical pain.
May mga ganun po kasi tayong pinagdaraanan minsan. Marami pong dahilan kung bakit po tayo nasasaktan. May mga nawalan po ng mahal nila sa buhay, may mga gumuhang pangarap nila, grabe silang nasaktan sa mga disappointment, sa mga ginawa ng mga kapwa nila sa kanila. So marami po tayong pinanggagalingan ng ating pong pain. Marami po tayong pinanggagalingan po ng sakit na ating pong nararamdaman. Kapag yung puso po natin, nasasaktan po yan. Kapag yung feelings po natin o yung damdamin natin, nasasaktan po yan. Sometimes it's more than the physical pain. Kaya nga po, di ba, nakakalungkot man, pero pag-usapan na rin natin kung alam niyo po yung mga taong suicidal. Yung mga tao pong suicidal, di ba parang ano na sila parang down na sila inside. Pero nagtatanong tayo bakit nagkakat pa din sila, bakit sinasaktan pa rin nila yung sarili nila. Kasi ang sinasabi po ng mga taong suicidal, nung napagdaanan ko rin po at may mga nakakwentuhan rin po ako, na mas okay na daw na ma-feel yung physical pain kaysa yung maramdaman yung talagang nararamdaman sa kalooban. So, ibig sabihin, ganun kalalim minsan yung sakit na pinagdaraanan po ng isang tao. So, to the point na napapatanong tayo, saan ba ako patungo? Saan ba ako papunta? Paano ba ako mag-heal? Saan ba ang direksyon ng buhay ko? And sometimes, ito po yung tanong natin. Yung title po natin ngayong gabi. Yan po, where do broken hearts go? Yan po, baka umakanta na kayo sa isip niyo. Yan po, parang pamilyar parang alam ko yung kanta na yan Di ba yan yung kanta? Yes po, nung naisip ko po yung title po na yan, naalala, correlated po kasi siya sa message ng Lord. Sabi ko, oo nga, saan nga ba napupunta yung mga sugatang puso ng kanyang mga anak? Nung minsan po kasi natanong ko po sa sarili ko na saan nga ba napupunta yung pusong sugatan ng isang tao? Tapos naalala ko po yung kanta po na yan. Ang sabi ko, gusto ko ito yung maging title ko at ito nga po yung topic ng Panginoon sa atin ngayong gabi na ito. Siyempre, pag Sunday, hindi ko naman po maituturo ito kasi may team po tayo. Pero praise God po kasi sa pagkakataon po na ito, may midweek po tayo, maibabahagi ko po yung salita po ng Panginoon po na ito. At ito yung time po na magpapalakasan po tayo. Amen po ba? Alam ko po most of us, o lahat po talaga tayo, dumaan tayo sa pain. Walang exempted. Sino ba dito exempted sa pain? Sino ba dito yung hindi dumaan sa sakit ng kalooban? Sino ba dito yung hindi dumaan sa mga pagsubok? So walang exempted. Kay wala ka sa church, kay nasa church ka, we tend to experience pain. So talagang hindi natin maiiwasan na dumaan po talaga tayo sa mga paghihirap ng buhay. Kaya po siguro nilagay ng Lord sa heart ko po yung topic po na ito upang sagutin po tayo ng Panginoon sa gabi po na ito. And the good news is, may sagot po ang Panginoon sa lahat po ng brokenness po natin, sa lahat po ng sugatan nating puso, sa lahat po ng pagkabasag ng ating pong puso. So mababasa po natin sa Mateo 11 verse 28. Sabi po sa salita ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So pinapakita po sa atin ng kanyang salita na kahit gaano man kabigat, gaano man kalalim yung pinagdaraanan natin, yung sugat na meron tayo, walang bagay na hindi kayang pagaanin at pagalingin ng Panginoon. Tayo po, saglit po tayong manalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa salita na ibibigay mo sa amin ngayong gabi na ito. Salamat sa encouragement. Salamat sa pagpapalakas, Panginoon, sa aming spiritual na buhay. Salamat sa pagpatuloy mo kaming ibinabangon, Panginoon. Salamat, Lord God. Maraming salamat. Hindi matutumbasan, Panginoon, ang kabutihan at katapatan mo. At dalangin namin sa oras na ito, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ako ay lingkod mo lamang, Panginoon. At ang masabi ko lamang sa gabi na ito, Panginoon, ay tanging nais mong sabihin para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So magpatuloy po tayo sa ating pong topic, 4 things a broken heart must do. Yan po.
4 things a broken heart must do. Medyo dat siguro po kumilid. Ayan. So number 1, bring your broken heart to God. Ayan po. Sabi po sa Salmo 34 verse 18, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Ang tinuturo po sa atin ng mundo, takasan natin yung sakit. And yun talaga yung sinasabi ng mundo, para hindi ka masaktan, i-cut off mo lahat ng bagay na nakakapagpasakit sa'yo. Yan po yung tinuturo sa atin ng mundo, na alisin natin, takasan natin yung mga sakit. Takasan natin yung pain na meron tayo. Dinidistract po natin yung sarili natin, unending scroll on social media, yung iba po nakakalungkot, syempre nauuwi sa bisyo, at kung ano pang mga bagay na dinidistract po talaga natin yung sarili po natin, to the point na pati yung spiritual life natin, talagang distracted na rin. So, dinidistract talaga natin sarili natin para matago natin yung pain. And, sino ba dito yung hindi ginawa yun, di ba? Kahit mismo po ako, ginawa ko po yung, dinidistract ko yung sarili ko. Nung nakakaraan po rin po, Panginoon, medyo magte-testify na lang din po ako. Nung nakaraan po kasi parang hindi naman siya sobrang pain, pero may lungkot siya, pain na rin yun, pero hindi sobra, like, hindi naman sobra-sobra, pero to the point naman na minsan naiyak na ako sa Lord kasi sabi ko, Lord, wala pa rin akong trabaho, gano'n. So, syempre, yung iba baka iniisip nila parang hindi naman ganun ka-painful yun. Pero sa part ko po, opo, kasi syempre may mga pangarap ako, tulad nga po sinabi ko, nag-take pa ako ng exam, nagtapos pa ako, may mga pain po ako, tapos wala akong trabaho noon. Sabi ko, wala talaga akong trabaho. Ngayon, dinidistract ko na lang yung sarili ko, nanonood ako ng kung ano, unending scroll on social media, yung mga ganyan, lumalabas-labas ako para i-distract yung mind ko sa level, sa point na yun ng buhay ko. Tapos, nililibing ko pilit yung sarili, yung nararamdaman ko para hindi ko na ma-feel. Pero ganun pa rin po yung nararamdaman ko, lumalabas at lumalabas pa rin po siya. Nagkukunwari lang akong okay, ganun. Para lang, syempre, hindi rin naman maapektuhan ng mga nasa paligid ko. Alam ko po, ganun rin po tayo. Nagkukunwari lang tayong okay sa ating pong mga pinagdaraanan. Pero kung hindi po kayo okay. And mabuti po ang Panginoon. Syempre, mabilis naman sumagot ang Panginoon. At naibigay naman na po niya sa akin yung pinapanalangin ko na yun sa Panginoon. And gusto ko lang po makita ng bawat isa sa atin. God is always one call away. When you really deeply ask God for you to heal, for Him to answer you, talagang sasagot po ang Panginoon. At wala po tayong maitatago sa Panginoon. Kahit hindi mo pa nga sabihin, isulat mo lang. Ako po kasi sinulat ko eh. Sinulat ko lang sa prayer request. Sabi nga po ni Ate Pearl, no? Sabi niya, kakabasa pa lang daw niya ng prayer request ko. Pero yan nga po, nasagot na agad. Ibig sabihin, ganun po tumugon ng Panginoon. He knows deeply kung ano ang laman ng ating puso. Ang nais po ng Panginoon, dalhin natin yung broken hearts po natin sa Kanya. Hindi niya po tayo tatalikuran. Nais ang Panginoon, lumapit po tayo sa Kanya. Hindi siya lumalayo kapag nasa pain po tayo. Hindi po siya katulad ng tao na kapag nalaman niyang in pain tayo, pag nalaman ng isang tao na in pain tayo, lalayo tayo niya, sasabihin, ano ba yan? Burden pa yan, iintindihin ko pa yan. Pero ang Panginoon, hindi po ganoon. Mentras nalalaman niyang you are in pain, mentras nalalaman niya na nasasaktan tayo, mas lumalapit siya. Hindi siya katulad ng tao na nilalayuan tayo. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Hindi nais po ng Panginoon na bitbitin po natin nang tayo lang yung mga pinagdaraanan po natin. Si David po, the man after God's own heart, di ba lagi po siyang umiiyak sa Panginoon? Lagi siya talagang tumatangis sa Panginoon. Isa po siya sa pinakamalalapit sa Panginoon, pero isa siya sa talagang mababasa mong napaka-broken hearted niya lagi. Talagang pinu-pour out po niya yung lahat ng nararamdaman niya sa Panginoon at wala siyang tinitira. At yun din po ang nais ng Panginoon sa ating pong buhay. God wants us to pour out everything. Ibuhos po natin ang lahat ng ating nararamdaman sa Kanya. Sabi nga po sa Psalms 142 verse 2,
nung umiiyak po si David, sabi po niya, I pour out before him my complaint. Before him, I tell my trouble. Sinasabi ko ang lahat ng aking pinagdaraan, sinasabi ko ang lahat ng aking saloobin, sinasabi ko lahat ng lahat. Wala po siyang tinitira. I pour out before him my complaint. Sinasabi niya po lahat ng hinaing niya sa Panginoon, lahat ng pinagdaraanan niya sa Panginoon. Although David already knows na alam naman na ni Lord Alam naman na ni Lord. Pero gusto pa rin ng Panginoon na sabihin natin lahat ng gumugulo sa isipan po natin. Lahat ng nakakapagpabigat sa damdamin natin. Hindi po natin dapat ito ilihim sa Panginoon. Hindi po natin dapat isuppress yung mga nararamdaman po natin. Instead, lagi at lagi po talagang dapat fully surrender tayo sa Panginoon. After all, di ba, ano pa bang may tatago natin sa Panginoon? Yung di mo nga sabihin, alam na ni Lord. So ano pa bang may tatago mo? Sabihin mo na lahat. Sabihin mo na lahat ng iyong pinagdaraanan. At dahil alam na natin, wala po tayong may tatagol sa Panginoon, di ba? Might as well ibuhos mo na. Wala ka nang itira. Wala ka nang kikimkimin. Wala ka nang itatago. Pwede pong tinatry po natin na i-fix yung mga sarili po natin, na ayusin natin, ibalik natin sa dati, yung basag dating puso. Tinatry po natin gamutin yung sarili po natin. Paulit-ulit po natin tinatapalan ng band-aid yung sugat po natin. Pero hindi naman talaga gumagaling. Parang andun lang siya. Pinapatong-patungan lang po natin. Sa mga oras po na ito, kapatid, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na ang paghilom ay nagsisimula lamang kapag dinala po natin yung sugat natin sa Panginoon. Because He is our doctor. Siya po ang Diyos natin na nagpapagaling. Hindi lang po ito physically, kundi po ito ay sa lahat ng aspeto po ng ating pong buhay. So hindi po natin kailangan pahirapan yung sarili po natin. Andyan lang po ang ating Diyos at nais po niyang i-restore po at i-heal po tayo. Nais niyang ibalik yung kagalakan na nawala po sa atin. Nais niyang ibalik yung mga bagay na ninakaw sa atin ng kaaway. So let go of that. Let go of that pain, let go of that complaint, let go natin po lahat sa Panginoon and bring it to God. Sabi nga po ni Corrie ten Boom, there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Wala pong mas lalalim sa pag-ibig ng Panginoon. He cares for you, for me, He cares for us so much. So gaano man po kalalim yung brokenness na meron tayo, walang bagay na hindi kayang abutin ng pag-ibig ng Panginoon. Amen po. At pangalawa po, let Jesus heal your heart. Sabi po sa Isaiah 61 verse 1, ang espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin, sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. So dumating po ang Panginoong Hesus, sabi nga po, para aliwin ang sugatang puso. Naparito ang Panginoong Hesus at mag-Holy Week na ulit. Diba, pinapaalala po sa atin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Panginoong Hesus para po sa bawat isa po sa atin. Ibig sabihin lamang po, nauunawaan ng Panginoon yung mga pinagdaraanan natin, yung mga pain po natin. Noong naparito po ang Panginoong Hesus, mababasa niyo po, diba, John 3:11, Jesus wept. Umiyak siya, umiyak ang Panginoong Hesus. Nagdalamhati siya, tinraidor siya, nasaktan siya. Alam po ng Panginoon yung pakiramdam ng abandonahin. Alam ng Panginoon yung pakiramdam ng i-reject. Alam ng Panginoon yung pakiramdam ng masaktan. Pero hindi ko po gustong isipin po natin sa gabi na ito na kung si Jesus niya nasaktan, edi tayo rin. Opo, that's true. Totoo naman po na talagang habang nasa mundo po tayo, talagang makaka-feel tayo ng pain. Pero ang gusto ko pong makita po natin is yung kagandahan po ng mabuting balita. Pinapakita po sa atin na hindi lang tayo naiintindihan, hindi lang natatapos doon, hindi lang tayo iniintindi ng Panginoong Hesus sa atin pong mga nararamdaman, kundi may kapangyarihan po siyang pagalingin po tayo at alisin ang mga sakit na ito. Hindi po natatapos lang sa anak na uunawaan kita.
Hindi po doon nag-end lagi yung story ni Lord. Tapos iiwan ka na niya. Lagi si Lord, nauunawaan kita, kaya tutulungan kita. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, when your heart is breaking, remember that Christ's heart was broken first for you. So kapag po, sugatan ng ating puso, alalahanin po natin na mas unang nasugatan ng puso ng Panginoong Jesus para po sa ating lahat. Tingnan po natin yung kwento ni Peter. After po niyang i-deny ang Panginoong Jesus, 3 beses po niyang dineny ang Panginoong Jesus. Nadurog po yung puso ni Peter. Although it his fault, kasalanan naman niya, pero may mga ganong part po sa buhay po natin eh. Yung may mga kasalanan tayo na hindi naman talaga natin talagang nais na gawin, pero nagagawa po natin. Nadurog po yung puso ni Peter. Nasaktan po siya sa kanya mismong ginawa. Siguro ang feeling niya din nung time na yon, nung nakikita na niyang pinapako ang Panginoong Jesus, he is so unworthy. Hindi siya karapat-dapat na tawaging disciple ni Lord. And many of us, ganun yung nafe-feel natin. Hindi ako karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos. Kasi ganito yung nagawa ko. Sometimes ganun tayo eh. Nasasaktan tayo dun sa mga nakaraan po natin. And mababasa po natin sa John 21 verse 15 to 17. Hindi ko na po nilagay dyan. Mababasa po natin, 3 beses din naman siyang tinanong ng Panginoon, mahal mo ba ako? Parang di ba nakakalungkot kahit si Peter nung tinanong po siya doon. Nalungkot siya eh, parang pinagdududahan siya. Pero alam niyo po ba, yung moment na yun yung moment ng healing and redemption ni Peter with the Lord after denying Him. Kasi, bakit? Pinapakita po sa kanyang pinagtitiwalaan pa rin siya. Minamahal pa rin siya ng Panginoon sa kabila ng mga nagawa niya. Jesus still cares. Jesus still values Him. Kaya huwag po natin durugin yung sarili po natin sa mga nakaraan po natin. So kung feeling po natin sa mga oras po na ito parang nasira po tayo ng mga nakaraan natin, in pain po tayo dahil sa mga past natin, tandaan po natin na ang Panginoong Jesus kaya niyang burahin dahil sa pag-ibig niya yung mga bagay po na ito. Siya po yung bumubuo muli ng mga wasak po nating buhay. Ang Panginoon po kaya po niya tayong pagalingin muli at i-redeem muli mula po doon sa kamatayan po na yun. Namatay po tayo sa kalungkutan, namatay tayo sa kasalanan, but God, Jesus, can always redeem us. Yan po ang kabutihan ng Panginoon. And number 3 po, worship through your pain. Worship through your pain. Sumamba sa gitna ng iyong kabighatian. Sabi po sa Salmo 147 verse 3, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang sugat. Ang isa po sa mga makapangyarihang response kapag ka po broken-hearted ka, sumamba ka sa Panginoon. Maniwala man kayo o sa hindi. Pero yun po ang isa sa pinaka-powerful response natin kapag tayo ay in pain. Ang i-worship natin ang Panginoon. Pastora Maha, i-worship ko pa, inasasaktan nga ako. Pero alam niyo po, based on my experience, every time na I'm in pain, at kapag lumuhod ako sa Panginoon at puri ako, hindi ko alam bakit, hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling, na bakit parang ang gaan, ang saya ko, bakit ang payapa na ng pakiramdam ko kahit na may pinagdaraanan ako. Ang pagsamba po kasi, hindi lang yan tungkol sa pag-awit hindi lang yan tungkol sa pag-murmur natin ng mga salita. Ito po, ipapapakita po natin ng pananampalataya sa Panginoon kahit na may pinagdaraanan po ang bawat isa po sa atin. Parang sinasabi natin na, Lord, hindi ko po nauunawaan lahat. Hindi ko po naiintindihan ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Bakit ganito yung mga pinagdaraanan ko? Pero nagtitiwala po ako sa inyo. In the end, I still trust you, O God. Kahit na ganito yung sakit na nararanasan ko. Isipin na lang po natin si Job. Nawala po lahat sa kanya. Nawala yung anak niya, nawala yung kayamanan niya, nawala yung good health niya, nawala lahat. Di ba minsan nga po nagbibiroan kami ng mga kaibigan ko na sabi ko, gusto mo ba maging si Job? Di ba parang, meron po kasi naalala ko po, nung nasa prayer mountain po kami, meron pong isang nagsabi na
na kapatid. Tapos sabi po niya, gusto daw po niya maranasan si Hope. Tapos parang hindi ko po kaya. Tapos parang, sabi ko, si Hope ba ang gusto mong maranasan? Pero nagigets ko po ang point niya. His point is, gusto niyang maranasan yung pinagdaanan ni Hope nang sa gayon, mas makilala niya how great God is. We are in pain sometimes to know how great God is. Para makita natin kung gaano mag-move ang Panginoon sa buhay po natin. Kasi pag puro saya lang ang buhay, hindi natin makikita kung gaano kadakilang kumilos ang Panginoon. Di po ba? Pag masayang-masaya tayo, pag ba puno tayo ng kayamanan, may isip mo pa ba? May isip mo pa ba kung gaano kabuti ang Panginoon? Di ba, ang mga mayaman, di ba hindi naman na nila minsan naiisip yan? Pero kapag dumadaan tayo sa pain, nare-realize po natin kung gaano kabuti ang Panginoon para alisin tayo doon sa pain na yun. Ano po ang sabi ni Job nung dumadaan po siya sa mga pagsubok po na ito? Sabi po sa Job 1 verse 21, sinabi niya, "Ipinanganak akong walang dala at mamamatay akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Isipin mo, after niyang sabihin na ang Panginoon ang kumuha nito, purihin ang pangalan ng Panginoon. Masasabi ba natin yun? After nating masaktan, purihin ang pangalan mo kasi nasaktan ko. Alam niyo po, napakalaki ng nagagawa ng pagsamba. Naibabaling po kasi nito yung focus po natin mula sa mga problema po natin at napupunta po sa presensya ng Diyos. Mas nakikita po natin yung kapangyarihan niya. May pinapaalala rin po sa atin ng ating pagsamba na hindi po tayo nag-iisa at kasama po natin lagi ang Panginoon. God is still sovereign at kumikilos siya kahit hindi po natin nakikita. Maaaring wala po tayong gana sumamba sa Panginoon kapag tayo po ay in pain. Nauunawaan ko naman po kayo. Pero I still encourage every one of us na hakbangan po natin yung faith natin, hakbangan po natin yung ating pong pananampalataya. Magpatugtog ka ng worship song, kahit pa isa-isa, sa umaga, magpatugtog ka, itaas mo yung kamay mo, pumunta ka ng CR, kung medyo nahihiya ka pa, pumunta ka ng CR, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon, o kahit magsalita ka lang ng mga pagsamba sa Panginoon. Kahit i-whisper mo lang, kahit ibulong mo lang, magsalita ka ng pagsamba sa Panginoon. Araw-araw, ulit-ulitin mo ito hanggang sa malampasan mo na kaya mo talaga ng itotong itaas ang kamay mo sa lahat ng mga tao at ipakita, inakon ka na ng Panginoon sa pinagdaraanan mo. Natitiyak ko po na sa habang tayo ay sumasamba at nagpupuri sa Panginoon, matatagpuan po natin yung presensya ng Panginoon na nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan po sa ating mga puso. And lastly po, trust that your pain has a purpose. Sabi po sa Roma 8 verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kapag nasa gitna po tayo ng kapighatian, mahirap po makita yung magandang bunga po nito. Pero ipinangako po sa atin ng Panginoon na kahit sa sakit, may ginagawa pong mabuting bagay ang Panginoon para sa ating buhay. Sabi nga po ni Elizabeth Elliot, God will not protect you from anything that will make you more like Jesus. Ulitin ko po, God will not protect you from anything that will make you more like Jesus. Halimbawa na lang yung istorya ni Joseph. Tinraidor po siya ng kanyang mga kapatid. Isa po siguro ito sa pinakamasakit. Ibinenta siya para maging alipin, inakusahan, ipinakulong. Pero sa huli, anong sinabi niya sa mga kapatid niya? Sa Genesis 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Paano kung yung pain mo ngayon, yung sakit na pinagdaraanan natin ngayon, ay part pala ng mas malaking plano ng Panginoon? Paano kung yung lalim ng pain na nararanasan mo ngayon ay ganoon naman kalaki yung inihahanda para sa iyo ng Panginoon? Paano kung yung lalim, yun rin pala yung rurok ng pagdadalan sa iyo ng Panginoon?
ng Panginoon, naayos niya mga characters po natin, pinatatatag po ng Panginoon ang ating pananampalataya, pinapalakas po tayo ng Panginoon para makapagpalakas rin tayo ng iba. Maybe God is preparing us or you for something great. Sabi po sa 2 Corinthians 1 verse 3 to 4, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God." Laging may dakilang plano ang Panginoon. No pain is wasted kay Lord. Laging kay Lord, yung pains natin, gains po yan. Yung sugat na mayroon po tayo ngayon, maaaring maging pagpapala po sa atin yan bukas at maging pagpapala rin po sa iba. Maaaring, kaya tayo pinapadaan ng Panginoon sa mga pain na sa gayon matulungan din natin ang ating mga kapatid na maiahon sila doon sa pain na yun. So, where do broken hearts go? Conclusion na po tayo. Saan nga ba papunta ang ating mga sugatang puso? Simple lang po ang sagot. Sa kamay ng mapagmahal na Diyos. That's where our broken hearts go. At saan na pupunta ang luha mo? Binobote yan ng Panginoon. Alam niya ang bawat pagluha mo. Kung sugatan yung puso mo, bring it to God. Nariyan lang po ang Panginoon. Huwag mong itago yung pain mo. He is waiting for you with open arms. Balikan po natin yung kanta. Sabi ko nga po sa kanta ko po, nakuha yung title po natin ngayon. Sabi po doon sa kanta, although this is secular, but nung binabasa ko po ito, I am thinking about God. I am thinking about Jesus. Sabi po sa kanta, where do broken hearts go? Can they find their way home? Back to the open arms of a loving that's waiting there. And yes, you can find your way home and go back to the open arms of God with His love that is waiting for you. Let Jesus heal and restore you, mga kapatid. Walang malalim na sugat ang hindi kayang pagilingin po ng Panginoon. Piliin nating sumamba sa gitna po ng ating kapighatian. Pinapaalala po ng ating pagsamba na ang Diyos pa rin ang may control po ng lahat ng bagay. Trust that God is working everything out for good. Yung heartbreak po natin, hindi po yan yung end ng story po natin. God is still writing para magkaroon ng turn around yung buhay po natin. Sabi po sa Psalm 73 verse 26, "Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo o Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakilanman." Maaaring in pain tayo ngayon, pero sa Panginoon, hindi mananatiling ganyan ang kalagayan po natin. Siya ang ating ultimate healer. At sa Kanya po, magiging buo ulit po tayo. Sabi nga po ni Max Lucado, God never said that journey would be easy, but He did say that the arrival would be worthwhile. Hindi magiging madali ang takbuhin sa mundong ito, pero worth it ang lahat ng ating takbuhin. Kaya takbo lang, lakad ka lang sa Panginoon. Ano man po ang pinagdaraanan po natin ngayon, lagi po natin tatandaan ito, mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Nakikita ka niya, nakikita niya ang sakit ng pinagdaraanan mo, at hindi ka niya iiwan at pababayaan kailanman. His love can cover all sins and pains. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa aming Panginoon na kami ay minamahal mo at handa mo kaming saluhin lagi, Panginoon. Lagi mo kaming handang pagalingin. Lagi mo kaming handa, Lord God, na i-restore, Panginoon. Nais mong ibalik sa aming Panginoon ang kagalakan, ang kapayapaan, at ang mga bagay na ninakaw sa amin ng kaaway, Panginoon. At salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hindi matutumbasan, Panginoon, ng kahit anong bagay, Panginoon, Lord God, ang iyong pag-ibig para sa amin, Panginoon. At lagi mo itong pinapatunayan, Panginoon, mula doon sa krus ng Kalbaryo hanggang sa ngayon, Panginoon. Pinapatunayan mo, Panginoon, na ikaw ay laging nariyan para sa amin, Panginoon. Salamat dahil hindi mo kami iniwan. Hindi mo nga kami pinabayaan, Panginoon, na kahit sa paglisan mo, Panginoong Jesus, Panginoon, iniwan mo pa rin ang banal mong Espiritu, Panginoon, para kami ay samahan.
Yun palang, Panginoon, ay malaking regalo na, Panginoon, napakalaking regalo na para sa amin, Panginoon, na lagi ka namin makasama sa bawat araw ng aming buhay. Salamat sa encouragement, Lord God. Salamat sa pagpapalakas ng loob muli namin sa gabi na ito. At sa iyo nga namin, Panginoon, muli inaalay ang aming pinakamataas na papuri, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ikaw is. So sabihin ko na lang po yung pinaka-tumatak po sa akin. Kasi dun po sa message, pinaka-tumatak po sa akin yung kapag broken po tayo, minsan pinipilit po natin na ayusin natin ang sarili natin. Kasi minsan may mga ugali po tayo na pagkaya pa, ginagawa pa natin ng paraan. So, ko lang yung nangyari sa akin dati. Although hindi naman to kumbaga, dati kasi may tutuloy ko dito sa tenga. Tapos, ang ginawa ko, nakangati kasi, lagi ko siyang, ginagano ng, hanggang sa kakaganong ko, nasugat yung loob. So, hindi pa ako humingi ng tulong noon. Ang ginawa ko, kumuha ko nung parang kutsara. Tapos, yung maliit na gano'n, tapos nung ginanong ko, mas lalo pang nasugat. And, in the end, ayun, na-hospital ako. Hindi naman ako sa ENT. Yun, sobrang sakit na. Doon na yung pinaka, So, ang gusto ko lang alihin po doon is, isang pag broken hearted po tayo, wag na po nating hayaang lumala pa bago po tayo lumapit. Kasi, alam po natin, sa kapag broken heart po tayo, doon po natin, doon po pinaka-sensitive yung atin pong spirit sa paggalaw po sa buhay, sa paggalaw ni Lord sa buhay natin. Kasi kapag po broken tayo, doon natin nakikita yung limitation ng laman natin. And doon din natin makikita kung ano yung kaya gawin ni Lord sa buhay natin. Kasi paglapit po natin kay Lord kailangan po kasi tayong mabasag Kasi kapag basag tayo and lumapit tayo kay Lord, hindi lang basta healing yung gagawin niya sa atin, kundi transformation. Gaya po nung sinabi dun sa fable po ng magpapalayok, di ba? Paulit-ulit binabasag hanggang nung magpapalayok hanggang sa yung gusto niyang shape. So, ganun din po yung sa atin. Kailangan po natin ng mabasag and kailangan po natin matransform. Kasi yun po yung pinaka-purpose ni Lord po sa buhay natin. So, yun lang. Sa bawat pain na nararamdaman namin, meron akong nakahandang pangkukwan sa amin. Kaya po, siyempre, sa pa. Hindi ko namin na-expect binigay mo na. Salamat po, Lord, sa napakagandang mensahe ko sa gabi nito mula sa pinigay ko. Pagpalain mo po ang bago ko. At lalo pa siya lumalim sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Ganun din po mga kapatiran po namin ito na lalo po makakapanood po ng gawain ito. Tunay po na walang alubihan ang paglapit sa iyo, Panginoon. Sana huwag natin gawin huli ang Panginoon. Lagi po natin sa unahin. Dahil hindi po niya tayo binili mo. Tunay po na sa kanya naman tayo huhugot ng lakas. Sapagkat ang Diyos po ay makapangyarihan. Ang Diyos ay may kakayanan. Hindi pa sa kaya mo hilingin ay ibibigay niya sa iyo. Mahalin mo lamang siya, hindi mo lamang siya, buong kababaw noong at ibalik ang lahat ng kapulihan sa kanya. Dahil siya'y nararapat sa ating pagsamba, nararapat sa
nararapat sa arawalan at nalulatian. Muli ka na ilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Nawa ang mensahe nito ay hindi lamang po namin sa aming mga kanya, kundi isla sa puso na po namin sa mga oras na ito. At nalimu po ang aming buhay sa makatuwiran mo sa litang ito na aming namin. Salamat po sa napakasalumong mensahe nito. Muli, sa iyo ang lahat ng kapulihan, ang walatian at isamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God, purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe niya sa gabing ito. Dahil po, share ko lang, sabi ko kay Tristan nung isang araw sa ulo. Alam mo, parang ako si Propeta Elias. Sabi niya, bakit? Kasi nalungkot ako. Tapos, ginawa ko, kumain ako. Tapos, natulog ako. Ganyan. Tapos okay na ako. Sabi niya, bakit ka naman nalungkot? Kasi nalungkot ako kasi nag-bike ka. Nag-bike siya kasi. Hindi ako sa'yo, nagbabike na siya ulit. Ayun, sabi ko, di na kita papayagan ulit. Tapos, and then, seryoso po, tama po yung sinabi ni Pastora Maha na napaka-powerful po talaga na kapag tayo ay nalulungkot, tayo masaya, kahit ano pang nararamdaman natin, tayo po ay aawit sa Panginoon. Ganun talaga. Kaya ako po, kahit na pag nalulungkot ako, masaya ako, kakanta ako sa Panginoon. At alam niyo ba yung laging may blessing na kapalit yun? Totoo po yun. Kaya I encourage everyone po na gawin po natin yan sa buhay natin na lagi natin awitan ng Panginoon kahit ano man ang mangyari, sa ano man ang pinagdaraanan natin. Sige po, tayo po muling umawit sa Panginoon. Hallelujah.